Mas inuna mo pag sumama sa mga barkada mo. O ayan, lumayas ka na. Ayaw mo, lumayas ka na. Tingnan mo yung nangyari, Amanda, oh. Kasama mo yung mga barkada mo sa ligaya, tapos ngayon na pinalayas ka ng mama mo, ni isa, walang tumulong sa'yo para patulugin ka man lang. Mas 9 na. Usapan, alas 6 hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos tinatawagan, pinatay yung cellphone. Talagang bata ka. Teka. Oh, ano usapan natin? Di ba hanggang alas 6 lang? Eh kasi po, alas 9 na, Amanda. Grabe ka talaga. Ito, di ba? 2 araw na yan. Sabi ko sa'yo, iligpit mo, ayusin mo na, hindi mo pa rin talaga ginawa. Mas inuna mo pag sumama sa mga barkada mo. O ayan, lumayas ka na, lumayas ka na. Dali mo yung mga gamit mo, lumayas ka na. O ito pa, pambalot, balutin mo. Parehas ka lang ng tatay mo. Grabe mo rin akong saktan. Mahal ko pa yung buhay ko, Amanda. Kaya habang maaga pa lang, lumayas ka na lang. Ano? Ayaw mong kumilos? Sige, tutulungan pa kita. O ayan. Lumayas ka ngayon. Ano yan? Ayan. Lumayas ka. Dali mo. Lumayas ka. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Hello, Che. O, Che, may tanong lang sana ako. Nag-away kasi kami ng mama ko, pinalayas ako eh. Pwede ba makitira sa inyo? Ah, bawal. Sige, salamat. Hello, Bel. Pwede bang makitulong sa inyo kahit isang araw lang? Nag-away kasi kami ng mama ko eh. Pinalayas ako. Ah, pinapagalitan ka din? Sige, try ko sa ibang tropa. Araw na pala. Malulubat na din ako. Hello, Bes. Bes, hingi lang sana ako ng konting tulong. Pwede bang makituloy muna sa inyo? Bes, kasi kanina kasi 'di ba sabi ko sa'yo, ni last warning na ako ni mama. Tapos, ayun, nagalit siya. Pinalayas niya na ako, Bes. Bes, sabi ko naman kasi sa'yo kanina, hanggang alas 6 lang ako, di ba? Ah, ganun ba? Mapagalitan ka din? Sige, Bes. May simbahan pala dito. Anong oras na? Naku, lobat na pala ako. Saan ka sumakay? Ha? Eh, Tito Mac, naglakad lang po ako. Ay, ano? Upo ka nga. Ano yung dala mo? Damit ko po.
Hindi mo kasama mama mo, tapos magmula sa bahay niyo, naglakad ka papunta rito? Opo, Tito Map. Sobrang layo. Ba't ano nangyari ba? Kasi po, na-late na naman po ako na uwi kanina. Sinasabi ko na. Pinagalitan po ako. Tapos, pinalayas na po ako. Nako. Nung nakaraan pa yung nagsasabi mama mo sa akin, tsaka sa isang tita mo. Kaya lang, di naman ako makadaan doon kasi maaga yung pasok lagi ng tita mo. Nag-aalaga ako ng bunso eh. Isa ka ba kasi galing? Ba't di ka umuwi sa oras? Tito Map, ang sabi ko po kasi sa mga kaibigan ko na alas 6 pa lang po, uwi na po ako. Kaso po, sabi po nila, mag-stay po muna ako kahit onte. Kaya alas 9 na po ako nakauwi. Pag uwi ko po, nagalitan na po ako ni Mama. Eh, asan yung mga kasama mo ngayon? Tito Map, nagpakasakali po ako sa mga kaibigan ko eh. Kaso po, lahat po sila tumanggi. Kahit isang tulog lang po sa kanila. Tinan mo yung nangyari, Amanda, oh. Kasama mo yung mga barkada mo sa ligaya, tapos ngayon na pinalayas ka ng mama mo ni isa, walang tumulong sa'yo para patulugin ka man lang. Yung best friend mo, hindi ka tinulungan? Opo, Tito Map. Oh, ayan na. So ngayon, nagkaalaman na kung anong klase silang kaibigan. Alam mo, Amanda, hindi kita makampihan ng todo kasi sa totoo lang, nung mga nakaraang linggo pa na nagsusumbong sa akin yung mama mo, hindi ako basta makagawa ng action kasi gustong-gusto kong ma-realize na mama mo kung ano rin yung ginawa niya dati sa nanay at tatay namin. Okay? Siguro, masasabi kong, yun nga, baka ikaw yung karma niya sa ginawa niya sa amin dati, o lalo sa nanay at tatay ko, yung pagiging matigas ng ulo niya. Kasi kung tutuusin, paboritong anak niya mama mo, ng lolo't lola mo. Ngayon kasi, Amanda, kaya ka walang tatay. Yung tatay mo, ang dahilan kung bakit sinuway ng mama mo, yung lolo't lola mo. Sa sobrang pagmamahal ng lolo't lola mo sa mama mo, hindi nila matanggap yung tatay mo. So nanindigan yung mama mo sa tatay mo. Kaya lang, kung pinili naman ng nanay mo yung tatay mo, pinarantado ng tatay mo yung nanay mo. So dumating sa punto na pinapabalik siya sa amin, kaso kailangan ang kapalit, ilaglag ang mama mo. Pero hindi pumayag ang mama mo. Kaya nilabang ka niya. Kasi nga, wala ka na makasalanan sa nangyari para idamay. Pero ganun pa man, nung 2 taong ka, at nagkasakit nga yung nanay at tatay namin. Alam mo naman siguro yung story, di ba? Linggo lang yung pagitan na nawala yung nanay at tatay namin, o yung lolo't lola mo. Nakwento sa'yo yan, di ba? Mama mo nag-alaga. Ako, malayo ako eh. Yung ibang tita-tito mo nasa ibang bansa. So kahit ganun yung nangyari sa mama mo, na naging suwail siya sa nanay at tatay namin, yung puntong last na hininga ng nanay at tatay namin, mama mo nag-alaga. Ngayon, ito ang senaryo. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi ko rin masisi yung mama mo kasi nga, sobrang sakit nung nangyari sa kanya. Na pinili niya yung tatay mo, pero iniwan siya. Pinili ka niya, tapos pasaway ka naman sa kanya. So ngayon, pinapaintindi ko sa'yo, Amanda, kaya ganun yung nanay mo. Kasi nga, mahal ka. Ngayon, kung hindi naman bad influence yung mga tropa mo, nagiging bad influence siya kasi nga, hindi mo sinasabi sa mama mo kung sino talaga yung mga kasama mo. Naniniwala naman ako na hindi ganun ka bad influence yung mga tropa mo. Kaya lang kasi, pag magkakasama na kayong mga kabataan ngayon,
ayaw niyong irespeto or hindi niyo man lang tanungin, o ikaw baka may oras ka, uwi ka na para hindi tayo mabadshot. Dapat ganun kayo magbabarkada. Pinayagan ako, bes. Kailangan ko lang umuwi sa oras para makaulit tayo ulit. Kasi pinapayagan naman kayo eh. Kaya isa pa, Amanda, malaki ka na. Dapat tinutulungan mo na mama mo sa gawaing bahay. Ang laki-laki mong babae, may tsura ka pa. So yung mga trabaho mo sa bahay na yan, Amanda, yan yung proseso sa pagdadaanan mo sa buhay mo. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, magkatrabaho ka, hindi pwedeng wala kang alam sa gawaing bahay. Hindi pwedeng mahina yung common sense mo na nakikita mo na madumi, hindi mo pa kukunin. Sa trabaho, hindi pwede yun. Yung simpleng pag-a-apply pa lang, Amanda, pag hindi ka maayos manamit o hindi ka maayos mag-ayos sa sarili mo, hindi ka matatanggap. Kaya yung gawain sa bahay, halos nasa edad ka naman na, 15 ka na, basic na lang yan. Ngayon, kung pinapayagan ka ng mama mo at alam mo mali ka, sumobra ka sa oras, humingi ka agad ng tawad. Eh madalas daw, pag pinipm ka o tinatawagan ka, patay cellphone mo, pero pag uwi mo, di naman lobat yung cellphone mo. Tito Map, ngayon ko lang po nalaman yun na gusto po pala ako ipalala ni Lolo tsaka ni Lola para lang po bumalik sa kanila si Mama. Pero tumanggi po si Mama. Pati din po yung tungkol po kay Papa na ganun po pala yung ginawa niya kay Mama. Kaya po pala kanina habang pinapagalito niya po ako, sinabi niya po sa akin na para lang daw po ako si Papa na sinasaktan po siya. Hindi nga, Amanda, kaya nga kasi kung ako yung lalagay sa sitwasyon ng kapatid ko, masakit talaga yun. Pinaglaban niya yung papa mo pero iniwan siya, pinaglaban ka niya, ginagano mo naman siya. So, yung kapatid ko na yan kasi talaga, iba yung tigas din ng ulo niya ng kabataan. Pero hindi niya deserve na ganyanin mo siya, Amanda. Kasi nga, kahit ano nangyari dati sa sitwasyon nila, lalo ng lolo't lola mo, mas pinili niya talaga na buhayin ka. Kaya kung ako sa'yo, total, aminado ka naman siguro na may mali ka. Sorry ka sa mama mo. Tsaka mangako ka, Amanda. Ang isang pangako kasi sa magulang, hindi lang yan 1 linggo. Hindi lang yan 2 linggo. Dapat, alam mo yung bawal sa hindi. Kasi kung ano man mangyari sa'yo sakali, Amanda, nanay mo pa rin yung tatawagin mo. Nanay mo pa rin yung mabilis na pwedeng tumakbo sa'yo. Nanay mo pa rin yung makikipaglaban kung sino mang kaaway mo. Kaya pinoprotektahan ka lang niya. Ngayon, asan yung mga barkada mo? Asan sila? Mabuti napadaan ka sa simbahan. Baka sa'yo yan, Amanda. So, ginaid ka pa rin ng Diyos. Kaya ka napunta dito nga sa akin ngayon. Kasi nga, pinabla ka bigla ng mga tropa mo. So ngayon alam mo na kung anong klaseng tropa sila. Kumain ka na ba? Hindi pa po. May pagkain dyan. Sumando ka na lang. Tapos magpahinga ka na. Atin na lang kita bukas. Ha? Sige na. Layo-layo na nilakad mo. Ako, hindi ko kayang lakarin yan.